may mga bali-balita, no? Meron daw mga paparating na kaso laban dito kay Vice President Sara Duterte. And of course, pag nahinog na yung PETSA kung saan pwede muli mag-file impeachment complaint against the Vice President after the one-year ban, may mga naghahanda talaga na mag-file ng impeachment complaints against her. Pero in the meantime, merong isang lumutang na personalidad, no? Si Ramil Madriaga. Mm. Pakilala dating security aide ng Vice Presidente. Tama? Naka-page siya ngayon, no? Diyan sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Camp Bagong Diwa. At meron siyang in-execute di umano na affidavit na nililink itong si Vice President Sara Duterte sa iba't ibang criminal activities. So yun ang unang pag-usapan natin, Senator, no? Mm. How credible is this witness, quote-unquote, itong si Ramil Madriaga? Well, ang balita ko kasi, this past few days or even weeks, ay nag-send na yun ng feelers kung kani-kanino na nagbo-volunteer na mag-testify. Eh syempre, yung mga pinadala niya ay hindi naman siya kilala. So, dino-due diligence siya o bina-background check. Lalo na, meron siyang kaso ng kidnapping Mm. for the second time. Na-absuelto daw siya doon sa una at ngayon nakakulong siya. At kaya bina-background check siya dahil alam mo naman na Christian, parang kanyan industriya yan. Yung Oo. mga mawanay, yung mga rosebud, yung mga bikoy, di ba marami yan eh. Di ba? Mm. Eventually, napatunayan na nambubudo lang pala. So, kailangan mong i-check maigi yan. Ikalawa, dahil bakbakan na ngayon, no? 2028 na yung labanan ngayon eh. Dumadami na yung mga ganyang klase mga special ops, mga black ops, mga reverse trap. Eh, posible kasi na, magte-testify yan, tapos eventually, babaliktad. So, yung ganun ba, na mga plots upon plots na posibleng pinaplano ng mga kanya-kanya mga strategies at saka mga tacticians. No? Kaya dapat maingat. Dahil practically, nagsimula na yung 2028 campaign. At nakikita mo, may mga survey firms na, kahit maaga pa, naglalabas na ng mga survey sa mga presidential preference. So, dapat talaga maingat na maingat dyan. Actually, kahit wala yung testimony niya, alam naman natin na may mga nagsisimula na ng mga political offensive dito kay Vice President, no? Whether ito ay mako-consummate o hindi is another thing, no? Halimbawa, sabi mo nga, may magpa-file ng impeachment ulit sa February. May mga magpa-file ng kaso sa ombudsman. Yung mga dati nag-file ng impeachment na hindi naman natuloy sa Senado, ipa-file nila yan sa ombudsman. Yeah. Hindi matatanggal yung vice president, pero pwedeng matignan yung gaano ka-legitimate itong mga issues at mga kaso nito. Halimbawa, pwedeng buksan yung kanyang SALN in relation sa pwedeng buksan yung kanyang bank accounts in relation sa SALN. Pwedeng buksan yung kanyang mga iba pang mga bank accounts in relation dito sa mga isasampang kaso sa kanya sa ombudsman. So, ibig sabihin, may mga ibang paraan maliban sa impeachment para itong dati nang dapat ginawa sa impeachment court sa Senado ay magawa at this point. Tapos yung kanyang mga kaalyado mukhang kakasuhan din in relation sa mga kaso na inupuan ng dating ombudsman, Parmali, DepEd, no, etc. Tapos dalawang kaalyado niya ay baka ma-issuehan ng warrant of arrest ng ICC, no? So baka yung kapatid niya ay masimulan na ring investigahan dito sa mahigit 51 billion na binigay sa kanya nung siya ay kongresista in less than 3 years. So, ibig sabihin, nagpa-pile up na yan with or without dito kay Madriaga. Kaya hindi rin ako magugulat na gamitin siya panggulo, pang-divert. Diba? Kaya, again, dapat tingnan maigi. Ano ba yung katibayan talaga? Ano yung konteksto? Dahil meron siya mga sinasabi na medyo may pagka-op eh. No? Yung 1 billion, sila kayo sa isang kotse. No? Pag ako kasi nagsasakay ng 1 billion, hindi kasya sa isang kotse. Kailangan truck yung gamitin ko eh. No? Kaya, mga ganun ba? Na mga... Ano ba yung tawag nyo dyan? Napag-usapan natin yung before. Yung meron kayong tawag sa ganyan eh. Yung tipong, kung meron kang naiisip na papaputukin laban sa'yo, ikaw na magpaputok and make it so outrageous and incredible
to the point that it will become laughable. Isa yun sa mga possibility, di ba? Pwede mangyari Tawag yun. yan, reverse trap. Yun, okay. Reverse trap. Reverse trap. No? Parang ganito, merong inaasahan si Senator Edu Manzanas na sasabog na issue laban sa kanya. Kunwari lang, no? Okay lang ba yan? Pwede. Or, Lagi mo namang ginagawa yan. So, kunwari, merong magwi-witness sa kanya na babaeng pinaiyak. Yun ang inaasahan niya. Ang gagawin niya, kukontak na siya ng isang iiyak talaga. Magwi-witness laban sa kanya. Tapos, may bahid ng katotohanan at dadagdagan pa ng mga hindi makatotohanan. Tapos pag sumabog yon, aabot sa point ng nagiging ridiculous na accusation. So medyo mawawala na yung issue laban dito kay or babaliktad. Or babaliktad. Parang yung parang pigsa, pinilit mong mahinog. No, tama. Parang ganun yung dating. Sorry po sa mga kumakain. Okay. Hindi ko naman sinasabing ganun si Madriaga, pero in the realm of possibilities, isa yun sa mga binabantayan. Especially if you're going to consider how clever certain people might be. Diba, sinasabi ni Montulfo na parang dumadalaw daw sa preso kay Madriaga, yung Vice President. Parang medyo malabo yun. Parang masyado namang obvious yun. No? Siguro hindi naman ganun katalinuhan yung Vice President, pero baka hindi naman ganun kabobo. Para siya mismo bumisita, ba't naman niya gagawin yun? Posible pa, baka dinalaw yung kaibigan niya, si Governor Tebes, na nandun sila sa same na lugar. No? Dun sa BJMP. Kaya pwedeng doon. Or, ang pagkakapaliwanag nga nung abogado ni Madriaga kanina, baka ang dinalaw ay yung mga preso na apparently, ostensibly, gustong tulungan yung mga anak daw. No? Mga ganun ba? Pero kahit yung abogado ni Madriaga, sinabi, never sila nagkita. Pero yung mga ganyang klase, mga disinformation, parang ginugulo mo eh. Di ba? Ginugulo mo yung landscape para for whatever purpose, ay yung mga talagang lehitimo na mga ikakaso mo ay matabunan or magulo. Okay. So, in short, how should this expose be treated? Well, wag muna yan patulan hanggang di na check out eh. Di ba? Dahil for now, at least indicatively, parang may mga inconsistencies. Yeah. Parang may mga exaggeration, may mga outward lies. Siguro meron din mga totoo dahil napanood naman niya yung Quadcom. Yeah. Pwedeng kumuha ron. Nakita naman niya yung mga testimony ni Trillanes dati pa dito sa nangyaring smuggling ng shabu, di ba? Nabasa rin niya o napakinggan din niya yung testimony ni Las Cañas. So posible rin na pinagpatsi-patsi niya at papalabasin niya na ganoon din yung kanyang information. Yeah. Di ba? Dahil ko naman yan eh. Open source na yan eh. Yung mga data na yan, hindi na siya bago. No? At dahil yung mga data na yan ay mas compelling, no? Mas may basihan ng katotohanan, ang balak mo ay lagyan niya ng cloud of doubt. Yeah. By testifying an imperfect testimony. Di ba? Yung lalagyan mo ng kaunting lason. No? Yung medyo malinis na inumin. Ingay, tsaka yung parang gagawin mo yung parang, sorry sa term ko talaga, yung pigsa na pinilit pahinugin, yung hinog sa pilit. Tapos basically, yung pag ganyang issue, dinagdagan mo ng sangkatutak na hindi ng disinformation. Mangyayari masusuya yung mga tao. Dinig ko na yan. Paulit-ulit na lang yan. So basically, hindi na siya magiging believable as far as the public is concerned. At kung mangyari yun, that will be a tragedy. Diba? A great disservice to the truth. Kasi kung meron talagang bahid ng katotohanan, malilibing yung katotohanan. So dapat pinag-iingat yung mga tao dito. Unless meron siyang clear, di ba, compelling evidence to back this up. Na hindi naman natin sinasabi na wala. Yeah. Sinasabi lang natin, kailangan pang pag-aralang maigi yung kanyang mga sinasabi. Lalo na sa isang very volatile political landscape ngayon na anything goes.